Kahit Kailangan everyday kang may gift sa akin, ha? hindi, wala Ay. naman. Ewan ko sa'yo. Ako yung pasensoso. Naman Di ba yun. pauso ng ganung rule? Hello, Wonders! It's Mima! And today, nandito kami sa Todoroki Arena! So, kaya kami nandito ngayon ay... So, naisipan ko kasing i-heartstock si Papsi. Ready ka na ba? Ready na? Ready na. Ayan. So, I'll try to hanap be tayo ng ready. pag-aawayan sa New Year. Charot! Una muna, syempre, please introduce yourself and how long have we been together? And how did we meet? I'm Bert, husband nga ni Wonder Mimay, and magte-10 years na kami this year This year. as husband and wife. Yes. Mag-1 decade na tayo. Kalahin mo yun? Kailan tayo kinasal? Basta mag-iiwan. Basta magte 10 years na. Walang date. Pecha-pecha, isang araw lang yun eh. Dapat Okay. buong taon. Kahit Kailangan everyday kang may gift sa akin, ha? hindi, wala Ay. naman. Nag-meet kami sa New Era University kasi parehas kami ng major. Yes. Kami po ay classmates nung college, seatmates and cheatmates. Thank you kay Ma'am Sagusyo. Oo nga, lagi kami pinagtatabi ni Ma'am. Kung ano, sa Sagusyo lagi tayo magkatabi. What is one random thing that you have seen or heard recently na naalala mo? Kasi araw-araw kita naaalala eh. Uy, talaga ba? Siguro sa food. Mukha Kasi po akong pagkain. pagka wala siya sa mood, food lang ang solusyon. Good food, good mood. Yes. Totoo naman yun. The way to a woman's heart is through her stomach. Baligtad. Hindi, ganun talaga yun. Ewan ko sa'yo. Is there a couple that you look up to and admire? Siguro na lang, yung parents ko na lang. Kasi si mama ko kasi sobrang patient na kay papa. Si papa kasi sobrang kulit, sobrang tigas ng ulo. So parang sa situation naman namin ni ma'am, Ako yung pasensyosa. Ako yung pasensoso. Sa'yo. Ay? Kasi ikaw yung makulit. Ako yung pasensyosa. Kasi matigas yung ulo. So parang I'll give in. Bunso. Always give in. Nasusunod. Kasi yun nga, bunso daw siya. Hindi, totoo naman yun. Pauso ng ganung rule. So, lilipat naman na tayo ngayon sa questions about the past. Gusto mo yun? Nakabahan ako dyan. How did our relationship change since we got married? Sa relationship natin, siguro mas naging mas open pa tayo sa Kasi during the courtship days, parang hindi mo talaga doon makikilala yung tao. Totoo. Makikilala mo kapag kakasal na. Pagkasal na kayo, real na yon, real na real. Madalas na kayo mag-away. Kasi marami na kayong mga nadidiscover sa isa't isa. Lalo na yung mga first years natin, no? Parang... Oo, yung first years namin. Ganun talaga. Mga early years namin. Roller coaster. Away talaga. As in, yung mga maliliit na bagay. Halimbawa, pumunta kami ng mall, tapos meron siyang nakalimutan. Kasi sobrang forgetful kasi ni Mama. Hindi raw siya forgetful. Hindi po. Marami lang daw siyang iniisip. Yes. Punta kami ng mall, di ba? Tapos, magwi-withdraw kami, kaya kami punta ng mall. Pass na yun. Pasto, di ba? Punta kami ng mall para mag-withdraw. Nakalimutan niya ATM. Nasa mall na kami, ha? Isipin mo yun lang yung gagawin mo doon. Pupunta ka lang ng mall para mag-withdraw. So, iwanan mo yung ATM. Ang galing, di ba? At least na-experience mo yung ganung bagay. At least na-experience natin mga ganung bagay. Pero hindi siya forgetful. Tinatawanan na lang. Marami lang siyang iniisip naman. Yes! Yes! Overthinker po kasi talaga ako. Okay. Sabi sa inyo away talaga to for the year 2024 eh. In your opinion, what is the biggest challenge that we've faced? And how did we overcome? Siguro yung biggest challenge is yung panahon na sobrang busy ko talaga sa career ko. Kasi sobrang busy ko talaga. As in, halos hindi na kami nagkikita. Pero during those times kasi, ang iniisip ko lang, on my side, is I'm doing my part as a husband to provide. Napansin na parang medyo nagkukulang na pala ako sa family. Yun yung parang nawalan na ako masyado ng time sa kanya, and
kay Tebby. Oo, pero lalo at ang love language ko pa man din is quality time talaga. So, how did we overcome it? dumating yung pandemic. Mas marami tayong time kasi nung pandemic kasi walang mga events. Tapos, syempre, bawal yung gathering. Yun yung trabaho niya as a photographer. So, nawala lahat yun. And during that time, ang dami nating time kasi nasa bahay lang tayo. Naging way yun. Parang, para mas magkaintindihan kami, maayos namin yung problema, o kung ano man yun naman. So, nagkaroon kami ng mas maraming time together. Nagkaroon kami ng maraming bonding kay Tebby. If time travel exists, and you can go back in the past, what part of our past will you go back? Parang rewind, di ba? Gusto ko mapanood yun, yung kay Marian and Ding Dong, kasi about marriage life yun eh. Anyway, so yun, parang rewind. Siguro yung time na yung buntis ka kay Tebby. Bakit? Tebby. Kasi parang yung mga time na yun, parang although andyan naman ako, pero feeling ko I could do better dun sa time na yun. Buntis ako kay Teb. Nag-shoot ka na niyan nag-events ka na niyan no? Oo nga. So busy nga siya ng mga time na. Time kasi na yun na first trimester ko ata, no? Yung pinag-bed rest ako, tumigil ako sa work. So, mas gusto mo pang maging hands-on sa amin. Okay. Name 3 things that makes you proud of me. Yung unang-una siguro yung vlogging. Vlogging. Kasi siya ay introvert talaga na tao. Tapos, dun sa vlogging niya, is mas naipapakita niya kung sino siya at kasi marami pa siyang kayang ipakita kasi hindi niya ipakita kasi nga introvert siya. Sa katunayan wala siyang friends. Uy, meron akong friends. Hi, Mama! I miss you! So, social butterfly kasi si Papsi. Ako naman yung tipong sa gilid-gilid. Caterpillar. Flower in the wall. Oo. Bali yung isa pa na proud ako sa kanya is yung talagang pinush niya or naging sobrang positive siya sa pagpunta namin dito. Kasi ako, during those times na nagpa-plan kami papunta dito, wala akong masyadong ginagawa for this preparation sa pagpunta dito sa Japan. Wala preparation. Pero siya talagang, mas pinush niya pa yung study niya with Nihongo. Ako kasi yung super excited na pumunta talaga dito. Tapos, 2 years yung hinintay ko para magkaroon ng flight ticket, ng visa, no? Oo, tsaka parang, para sa kanya, if it will come, it will come. Parang ganon. Lastly, may pangatlo pa pala, si Tebby, kasi si Tebby is, lumaki na okay naman. Sa aming dalawa, siya kasi yung disciplinarian. Ako kasi parang, taga-alok kasi ako ni Tebby. So, parang, konsentidor. Ako yung konsentidor siya. Siya yung disciplinarian. So, nakakatuwa yung kabaitan ni Tess. So, ako talaga kasi po yung mataray sa amin. So, ako yung laging namamalo. I'm giving the credit to. Ako yung namamalo. Ako yung nagsisermon. Ako yung daldal ng daldal sa bahay. Hindi kasi napag-usapan din naman kasi namin before na kapag halimbawang dinisiplina ko yung bata, huwag mong sasabihin, huwag mong aaluin, huwag mong kukonsentihin. Yan kasama sa aral sa atin sa Biblia yan di ba? Yung mabuting palo para maitama mo yung mga pagkakamali ng mga bata. So, we're still praying and hoping na God will guide him all throughout hanggang sa lumaki na siya. At dyan na nga nagtatapos ang part 1 ng aming unang away sa 2024. Kung inabot mo nga ang part na to ay maraming salamat sa panonood mo ng aming video. That's it and see you on the part 2 of this Heartstock video with Papsi. Jane!